Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid namin kay Kristo. Isa na naman pong pagkakataon ang binigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng Kanyang salita. At samahan niyo po ang inyong abang lingkod para po tunghayan natin kung ano po ang sinasabi ng kasulatan at ng Espiritu ng Panginoon sa araw po na ito na magagamit po natin para po sa ikatitibay ng ating mga pananampalataya sa Panginoon. At bago po tayo magpatuloy, sinanyaya ko po ng lahat ay sumaglit tayong manalangin sa Panginoon, humingi tayo ng gabay upang tayo po ay pangunahan ng Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Ama, sa patuloy na lakas at buhay na pinapairam mo po sa amin. Salamat ng marami, Panginoon, sa pribileyo na binigay mo po sa amin upang kami po ay makapakinig ng iyong salita. Pagpalain mo nawa ang bawat isa na maabutan ng iyong salita sa pamamagitan ng ganitong plataforma, Panginoon. At ikaw nawa po ang siyang magbigay sa amin ng karunungan at kaalaman upang ito po ay magamit po namin sa aming paglilingkod sa iyo. Maraming salamat sa patuloy na pag-iingat mo, patuloy na mga pagpapala mo na binibigay sa amin. Maraming salamat po sa patuloy na pag-ibig mo at sa kapatawaran mo na iginagawad mo sa amin. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan. Inaasahan ko po na ang lahat po ng mga kapatid natin kay Kristo ay nasa maayos po na kalagayan ngayon. At patuloy tayo nawang iningatan ng Panginoon sa ating mga pananampalataya. Patuloy tayo na sumusubaybay sa salita ng Panginoon. Patuloy tayong nag-aaral ng Kanyang salita upang sa gayon ay ito po yung patuloy na magbago sa atin, magkaroon tayo ng regenerated na buhay, upang hindi na tayo makabalik doon sa dati nating kalalagyan na kung saan ito po yung buhay na namumuhay ayon sa kasalanan. Anyway, sa mensahe po natin ngayon, sa oras po na ito, ay may pamagat po na Beyond Our Limit. Beyond Our Limit. At ang talata na ating pong sasaysayin sa oras po na ito, kaugnay sa ating mensahe, ay matatagpuan po sa aklat ni Isaiah sa Kapitulo 55, talatang 6 hanggang 9. Sa English, ang sabi ko po ay Isaiah chapter 55 verses 6 hanggang 9. Sa English, ang ganito po ang sinasabi, Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him,
and to our God, for He will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Pagpalain po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang salita. Gusto ko po siyang basahin sa Tagalog kasi para mas maunawaan po natin, lalo na po yung mga nakikinig na taga-Pilipinas, na mga kapatid po natin. Gusto ko po basahin po natin siya sa Tagalog upang maunawaan po natin lalo. At sabi dito, simula tayo sa verse 6. Sabi rito, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi niyo pong mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Ayan. So mas malinaw na siguro po ulitin ko yung ating pamagat ay beyond our limit. Higit sa ating limitasyon sa Tagalog. Higit. Kasi tayo po meron tayong limitasyon. Bawat tao na nabuhay at nabubuhay, kasama na tayo doon, sa mundong ito ay meron pong tinatawag na limitation. Limited po tayo sa kaalaman, limited po tayo sa resources, limited po tayo sa strength, limited tayo sa lahat ng bagay. Dahil ito po yung disenyo ng Diyos sa panahon na natin ngayon. Bakit ko sinabing sa panahon na natin ngayon? Kasi ako personally naniniwala po, kung hindi nagkasala si Adan at si Eva, mga kapatid, malamang ay yung mga limit na nakikita natin ngayon ay wala. Katulad ng ano ba yung mga limit natin? Yung life natin, di ba? Yung buhay natin, namamatay tayo. Marami nang namatay at tayo, darating din yung panahon na pag dumating na yung time natin, mamamatay din tayo dito sa lupa. Pero, ang sinasabi ko dito mga kapatid, nung panahon na hindi pa po nagkasala si Adan at Eva, naniniwala ako na hindi nakadesign yung kamatayan. Hindi nakadesign sa buhay ng tao yung death. Kasi, ang sabi ng Biblia, nilikha ng Diyos si Eva at Adan ng perpekto at mabuti sa kanyang paningin. Yung nga lang, pumasok po yung kasalanan, kaya nagkaroon po tayo ng mga limitasyon. Nagkaroon tayo ng decay, yung pagkabulok. Nagkaroon ng korupsyon sa mundo. Kaya ito po yung ating realidad sa panahon natin ngayon. Kaya, bibigay tayo ng reality check. Alam nyo, dito po sa message natin ngayon, meron po tayong 3 reality check na pag-uusapan. Number 1 na reality check. Kasi, bakit reality check? Mahalaga po yung check natin yung realidad ng buhay. Kasi maraming tao ngayon nabubuhay sa kasinungalingan . Nabubuhay sa
ah, hindi mga totoong bagay na umiiral dito sa mundo. Ano yung sinasabi ko? Yung mga namumuhay sila sa akala nila totoo, pero hindi naman pala totoo. Ayan, so kailangan mga Kristiyano, tayo po mga kapatid, chinecheck natin yung realidad ng buhay. At isa nga sa realidad ng buhay na ibibigay ko po sa inyo ngayon, number 1, there is 100%, hindi 99%, 100% chance that you will die today. Saan ka mang lupalop ng mundo, ako ngayon po nasa Bahrain, awa ng loob ng Panginoon, awa ng Panginoon, last week ko na po dito ngayon, at magkikita-kita na tayo muli dyan sa San Diego, mga kapatid. Pero ang sinasabi ko rito, there is 100% chance that you will die today. Kahit anong oras ka ngayon. Ako, ang oras ko dito ngayon ay 7:30 na ng gabi. Sa San Diego, kung di ako nagkakamali, ay mga nasa 9:30 na ng umaga. Sa Pilipinas, nasa na yata ngayon, tanghali. O tanghaling tapat na doon. Kahit saan ka sa mundo, merong chance na 100% chance na pwede kang mamatay today. Not tomorrow, not a week from now, but today. Alam niyo, pagkakaiba lang natin doon sa mga may sakit. Katulad ni Dr. Willie Ong. Di ba ngayon, nababalita sa social media na may cancer siya. Yung may mga ganong sakit, yung mga may cancer, yung may mga terminal na yung buhay. Ang pagkakaiba lang natin sa kanila, sila, alam nila kung kailan sila mamamatay. Alam nila yung terminal date o yung sabi nga yung expiration date ng kanilang buhay. Kasi lalo na pag binigyan ng doktor ng date, halimbawa sasabihin, ikaw, yung cancer mo, fourth stage na, ang ibubuhay mo na lang mga nasa isang buwan to 3 months. Ayan. Nagre-ready na yung tao na may sakit. Alam na nilang na terminal na yung sakit nila, nagre-ready na sila. Tayo, ang pagkakaiba lang natin sa kanila, sila alam nila. Tayo, hindi natin alam. Pare-pareho tayo, meron tayong terminal ang buhay natin. There is 100% chance that we can die today. Mamaya pag-uusapan natin yan. Yung iba nga, di ba? Yung iba nga, kung ano-ano na lang nagiging rason ng kamatayan nila eh. Pero sabi ko rito, yung general reasons bakit namamatay ang tao ay number 1, old age dahil sa katandaan. Number 2, disease, yung mga illness, yung mga sakit. Number 3, yung mga accidents, yung mga aksidente, intentional man yan o hindi. Isa yun sa mga dahilan ng kamatayan ng tao. And number 4, yung mga tinatawag na natural disasters. Example, yung sa disease, halimbawa yung heart attack. Alam niyo po yung heart attack, yung sakit sa puso. According sa statistic diyan sa Amerika, yan po yung number 1 cause of death ng mga Amerikano as of this year. At hindi lang sa US, kundi sa buong mundo. Number 1 or top global cause of death sa buong mundo. Ikalawa, yung mga aksidente, yung katulad ng mga road accidents, yung mga car accidents, di ba?
Sa pananaliksik ko, sa Amerika daw, last year, ang natala na car accidents ay umabot sa 41,000 na car accidents or road accidents related. Ano? Ganun kadami mga kapatid. Tingnan nyo yan. Ano pa, yung murder, ano ba? Yung mga homicide. Ang daming namamatay sa mga ganyang kaso. At sabi nga doon sa na-search ko, almost 500,000 died with homicide each year. Tingnan nyo po yun. Kung gaano katindi yung dami ng namamatay araw-araw sa mundo. Yung iba namamatay dahil sa animal attack, di ba? Nakagat ng ahas, nakagat ng aso na may yung sabi ng aso na ulol, ano? Or nakagat ng kung ano mang mga poisonous na may mga poison na hayop, ano? At ano pa, yung mismong poison, yung mismong lason, ano? Marami ding namamatay sa lason. Yung na-aksidenteng nalalason, di ba? Katulad yung naalala ko yung pamilya na kumain ng crab sa bandang sa bandang Mindanao yata yun. Nabalitaan nun. Lahat sila namatay. Yung nanay lang yata ang nabuhay kasi hindi masyadong kumain. Pero mo yun, hindi mo akalain mamamatay ka kumain ka lang naman ng crab. Ano pa? Meron nga iba namamatay, natamaan pa ng kidlat. Ayun po ba yan? Sarap ng lakad-lakad mo dyan sa ulan, bigla ka na lang tatamaan ng kidlat. So, ang daming reason, ang daming paraan para tayo mamatay. Ang daming paraan na pwedeng maging rason ng kamatayan natin. At yun yung realidad ng buhay dito sa mundo. Yung iba nga ayon dun sa na-research ko, namatay, katatawa Merong namatay dahil sa tawa. Alam niyo po sino yon? Si Alex Mitchell. I-google niyo po minsan. Si Alex Mitchell, isa po siyang Amerikano na nabuhay namatay po siya noong 1975 kasi nanonood po siya nung isang palabas, yung favorite niya na palabas. Sa sobrang tawa niya, tumawa siya ng tumawa, dire-diretso yung tawa niya na umabot ng, sabi nun sa nabasa ko, 25 minutes siyang tawa siya ng tawa. Ayun, pagkatapos nun, namatay siya. Bumulagta na lang siya. At meron pang mga at least 9 cases of death dahil sa sobrang tawa po. Ang problema, hindi naman yung tawa talaga yung naging rason kung bakit sila namatay. Lalo na yun si Alex Mitchell. Ang rason ng kinamatay niya dahil po na-suffocate yung niya, na cardiac arrest siya, no? Karoon siya ng malfunction sa puso. Na-suffocate yung niya, yung breathing system niya. Kaya po siya namatay. Pero hindi dahil dahil masaya siya, At ano pa yung mga unexpected death? Yung mga newborn, diba? Maraming namamatay na mga newborn, mga baby. Ang sabi nga, nung 2022, at least 2.3 million babies globally ang namatay. According doon sa kanilang statistic. 2.3 million. Imagine mo na. Imagine that. Parang isang isang state na yun sa Amerika. Ganon kadami po ang namamatay sa mundo. Kaya huwag tayong magtataka o huwag tayong mabibigla kung halimbawa merong isang kasambahay natin, merong isang kaibigan natin na isang araw namatay na lang po. Yung iba nga nagtataka,
Bakit naman namatay yung kabata-bata pa noon? Wala pa nung, kakikita ko lang sa kanya nung 1 linggo. Nag-uusap pa lang kami. Kaya hindi natin masusure yung buhay natin dito sa lupa, mga kapatid eh. Ngayon, speaking of buhay, kasi dito po sa buhay natin, merong laging lagi tayong usually word na ginagamit. Yung probability at saka yung possibility. Siguro sa buhay natin, sa tinagal-tagal na natin sa mundo, lagi natin nabibigkas itong mga salitang ito eh. Diba? Halimbawa, pag tinanong are you going to church? Probably, diba? Ganun yung sagot natin eh. Probably. Are you going to attend the church service today? Sasabihin ng ministro. Sasabihin naman ng member, probably. I probably attend or probably not. Ayun. Ano ba yung pagkakaiba nung probability at nung possibility? Kasi meron itong kaugnayan sa topic natin ngayon. Gusto ko munang i-emphasize to sa inyo para maunawaan po natin yung topic natin. Yung doon muna tayo sa probability. Yung probability, ang sabi rito, suggests that something is both possible and likely to occur. Sa Tagalog, ang sabi dito, ito daw ay nagsasuggest o nagsasabi ng bagay na parehong posibleng mangyari at posibleng hindi mangyari. Or ang sabi nga, occurring at random. Kasi pag sinabing occurring at random, hindi mo talaga alam kung mangyayari o hindi mangyayari. Random nga eh. Ngayon, doon naman, ang example nito, yung probability, kasi ito nga ginagamit to sa math eh, sa mathematics, yung probability theory. Ang example nito, para mas lalo natin maunawaan mga kapatid, yung halimbawa, nag-flip ka ng coin, di ba? Halimbawa, tinos mo yung coin. Pagkatos mo ng coin, either yung heads or yung tails ang lalapag doon sa lupa, pag lumagpak na siya sa lupa. Ganon yung example ng probability. Sana naunawaan natin, So, meron siyang, in other words, meron siyang 50% each na posibleng mangyari sa bawat side. Yung possibility naman, ang sabi dito, according sa na-research ko, possibility is the ability, tingnan nyo yung keyword doon, ability. Ibig sabihin, abilidad sa Tagalog. Merong nangyayari, nagawa. Possibility is the ability for something to occur without making a prediction about whether it will or will not. So, itong possibility, meron siyang abilidad na mangyari kahit walang option. Kahit walang option. Halimbawa, ang sabi ng doktor, you have stage 4 cancer. You could possibly die because of it. Meron na po ba kayong, siguro kung merong cancer na po, stage 4 na at nabuhay pa, napaka-rare ng ganong mga kaso. Pero most of the time, yung mga cancer po, lalo na pang mga stage 4 na cancer, ang mga tao pong nakakaranas nun, namamatay po. Kaya yung word doon na possibly,
Diba sabi ng doktor, you have stage 4 cancer, you could possibly die because of it. Ibig sabihin, mas malaki yung chance na mamatay ka kaysa doon sa hindi ka mamamatay. Yun yung pagkakaiba ng possibility at ng probability. Yung probability, hindi mo alam kasi parehong pwedeng mangyari. Yung possibility, merong isang mas mabigat, mas matimbang na mangyayari at inaasahan mo na yun na talaga yung mangyayari. Yun yung possibility. Ano? Ngayon, nagdagan natin yung points natin patungkol sa probability. Ang sabi rito, probability is a human calculation that takes place in the mind regarding the likelihood or the non-likelihood of something's occurrences with viewpoint of past, present, or future. Ang sabi, in other words, ang sabi rito, ang probability daw po mga kapatid ay, ito daw po ay parang pagkakalkula ng utak natin. Pagkakalkula ng utak natin. Kung either na mangyari ang bagay na yun o hindi mangyari. At ito, nangyayari, pwede itong gamitin sa past, sa present, at sa future. Bigyan ko po kayo ng example halimbawa, ang sabi, Bin Laden, kilala naman natin si Bin Laden. Bin Laden probably like tomatoes. Sa Tagalog sabi, si Bin Laden daw ay, siguro si Bin Laden ay gusto ng mga kamatis. Alam naman natin patay na si Bin Laden. Probably. Kasi hindi natin alam kung talaga kumakain ba siya ng kamatis nung buhay pa siya o hindi. Yun, nakita natin doon yung past. Ginamit yung probability sa past. Pangalawa, sa present naman, halimbawa, ang sabi mo, my health is probably already improving since I changed my diet. So, pwede natin gamitin yung probability na idea sa present time. Halimbawa, kung sabi ko, sa palagay ko, nabawasan na ako ng 20 pounds. Kasi, binawasan ko na yung pagkakain ko ng kanin. Pero hindi mo talaga actual na alam. Hanggat hindi ka nagtitimbang. Hanggat hindi ka nagpapacheck up sa doktor. Diba? So, nandun yung word na probability, na probable o probably. Kasi hindi mo sure. Pwedeng hindi ka bumaba ng timbang. Pwedeng bumaba. Pangatlo, yung sa future, pwede natin gamitin yung probability na idea sa future natin. Halimbawa, sinasabi natin na my wife will probably drive to clinic or to the market tomorrow. So nakita natin doon, pwedeng mag-drive siya bukas o pwedeng hindi. Kasi baka pwedeng may magkasakit siya bukas. Pwedeng mayroon siyang emergency bukas. In other words, probability lacks of claim for knowledge regarding which option will be the result. But one of the either or possibilities will occur or will occur. On the other hand, possibility has a strong connection in reality. Yun yung gusto ko pong ipunto dito mga kapatid. Yung possibility ng buhay, merong malaking koneksyon o matibay na koneksyon sa realidad ng buhay natin. Kaya tayo mga Kristiyano, hindi tayo nakabase sa probability ng buhay. Kung inakala natin na ang buhay natin nakabase lang sa probability, sa 50-50% chance, hindi po tayo ganun.
Kasi bakit ko sinasabi, maraming tao gano'n ang pag-iisip nila pagdating sa buhay. Possibility, doon po tayo nakabase. The reality of life is not based on probability but in possibility. We know that God is existing because of the things He made. Katulad po ng Diyos, hindi tayo mag-iisip na ang Diyos ba talaga nag-i-exist? Ang Diyos ba talaga ay meron ba talagang Diyos? Maybe 50-50 meron. Ganun ba tayo? Ang isang Kristiyano hindi po nakabase sa probability ng mga buhay, ng mga bagay. Especially pagdating sa pananampalataya at pagdating sa existence ng Diyos. Kasi, katulad ng sinabi ng Biblia sa aklat po ng Psalms, chapter 19, verse 1, ang sabi rito sa English, "The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands." Ang langit daw ay nagdedeklara ng glory ng Diyos. Tingnan niyo po yun. Kaya, magtataka tayo, saan galing tong mga bituin na to? Saan to galing na araw? Saan to galing ng mga planeta? Yung Milky Way, yung mga ano tawag doon, yung radiation belt, yung nakapaloob sa ating kalimutan ko na. Basta yung radiation belt na makikita nyo yan, yung mga bato-bato na nakapaligid. Kaya kung mag-isip na lang tayo, sino yung lumikha ng mga bagay na ito? Kung walang Diyos, sino maglilikha ng mga bagay na ito? Kaya, doon pa lang makikita natin na tunay at tapat yung sinasabi ng Biblia patungkol sa existence ng Diyos. Sasabihin ng ibang tao, kaya kami hindi naniniwala na hindi kami naniniwalang may Diyos kasi hindi naman namin siya nakikita Hindi naman namin siya nararamdaman, di ba? Kung yun ang basehan natin mga kapatid, pagdating sa mga bagay na upang magbigay sa atin ng ebidensya na sila po ay nag-exist, ay ang daming bagay dito sa mundo na hindi naman natin nakikita pero naniniwala tayo nag-exist. Bigyan ko kayo ng example Halimbawa, yung hangin, di ba? Meron na bang taong nakakita sa hangin? Wala pa naman, di ba? Maliban na lang siguro kung lagyan mo ng smoke o gas, makikita mo yan kasi susunod yun dun sa hangin. Pero kung walang ganon, ay hindi natin nakikita. Di ba? Hindi natin alam kung saan yung hangin nagmula. Di ba? Sabi nga ni Christ dun sa John chapter 4, chapter 3, kung di ako nagkakamali. Ang hangin, di mo alam kung saan galing, kung saan nagmumula, at kung saan papatungo. Basahin natin para hindi tayo nangangapa. John chapter 3. Verse 8. Sabi po rito, John chapter 3 verse 8. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon.
gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Tingnan niyo yan. Kahit si Kristo sinabi niya na ang hangin, hindi mo alam kung saan kung saan nanggagaling, hindi mo rin alam kung saan paroroon. Tama ba yun o hindi? Tama, no? Kaya, ito isang example to ng mga bagay sa lupa sa earth na hindi natin alam, na hindi natin nakikita, pero alam natin nag-exist. Ano pa? Yung gravitational force, yung gravity, diba? Alam natin na may gravity, pero hindi naman natin nakikita yung gravity. Bakit natin alam na may gravity? Kasi pag halimbawa ito, binitawan mo, mahuhulog yun eh. Ang nagkukos ng bagay na yun ay gravity na nanggagaling doon sa core ng Earth. Ano? Pero hindi naman natin nakikita yung gravity. Pero naniniwala tayo may gravity. Kasi kung pumunta ka sa buwan, walang gravity doon. O kung meron man, mahina. Hindi katulad yun sa Earth na talagang dumidikit tayo sa lupa. Hindi tayo nauulog. Pag ikot ng Earth, hindi naman tayo nauulog. Sa moon, kaya yung mga astronaut, lumulutang-lutang sila kasi mahina yung gravity doon. Ayan, yan yung mga bagay na great examples of things that we cannot see but we believe that they exist. Kaya ganun din po sa case ng Panginoon. Hindi porke hindi natin nakikita yung Panginoon, hindi na tayo maniniwalang nag-exist siya. Romans chapter 1 verse 20, sabi rito, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanlibutan ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagkadiyos upang sila'y walang madahilan. Tingnan niyo po. Ang sabi rito, nakikita ng maliwanag. Kasi noon, hindi alam ng tao na yung mga lalang ng Diyos na outside ng earth, hindi nila alam yun. Wala pa naman silang kaalaman masyado pantungkol sa sa mga planeta, sa mga bituin. Diba? Hindi katulad ngayon, mayroon na tayong Hubble telescope na nakakapunta kung saan nakukuhanan ng image yung mga bilyon-bilyong mga bituin sa langit. Noon, hindi pa nila alam yun. Kaya kasi, kung nalalaman niyo si Galileo Galilei, kung alam niyo yung kwento niya, na-excommunicate siya sa Roman Catholic religion dahil pinaglaban niya na yung sun ay siya yung sentro ng universe. Kasi yung ibang mga scientists, yung ibang mga matatalino nung panahon niya, naniniwala na sila na ang Earth daw ang center ng universe. Sabi ni Galileo Galilei, ay hindi. Ang sentro ng universe ay yung araw. At dahil doon, na-excommunicate siya sa Katoliko. Anyway, kung babasahin natin ang Bible, alam nyo, sa Bible, wala tayong, lalo na pagdating ng panahon ni Christ, na siya na yung nagsasalita, wala kang makikita na word na ginamit ni Christ patungkol sa probability. Alam nyo kung ano makikita natin? Sa Matthew chapter 19, verse 26. Kung may mga Bible kayo, inaanyayahan ko po kayo na makisama kayong buklatin natin to. Habang nakikinig tayo, nagagamit natin yung Bible natin, hindi natutulog lang sa sulok. Yung iba kasi, yung Bible nila pang display lang sa bahay. Ayan, Matthew chapter 19, verse 26. Ang sabi rito sa Tagalog ganito,
At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao, datapwat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Sa English, ang sabi rito sa NIV, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are, possible. Yan yung word na ginamit, possible, hindi probable. Hindi sinabi ni Christ, but with God, all things are probable. Hindi ganun eh. Ang ginamit, possible, mangyayari. Pwedeng mangyari. Kaya, yung mga ateista, yung mga hindi naniniwala sa Diyos na mga tao, nakakalungkot lang kasi hindi nila kayang i-open yung sarili nila para maunawaan nila lalo yung kalalagyan ng Panginoon, yung kalalagayan ng Diyos, na kung saan talagang merong nag-i-exist na Diyos na tagapagligtas, na nag-create ng lahat ng bagay. Actually, isa sa mga argument na pwede nating gamitin, halimbawa, may isang may time na bigla tayong may nakasalamuha o meron tayong na-encounter na ateista. Itong isang argument na to pwede nating gamitin eh. Actually, marami itong argument pagdating sa existence of God. Pero bibigyan ko lang kayo ng isa para ma-remember natin, maalala natin. Number one, ito yung number one argument na pwede natin gamitin para may paglaban natin yung side natin as Christian. Number one, hindi number one. Isa lang pala yung ibibigay ko sa inyo. Ito po. Creation demands a creator. Creation demands a creator. Ano ibig sabihin nito? Ang isang bagay na nakikita natin, ano man yan, katulad nito inuman ko, itong book ng Biblia, itong salamin ko, itong damit ko, itong sa ilaw, itong kama na nasa likod ko. Lahat po yan mga kapatid, mayroong taong gumawa. Hindi natin pwedeng sabihin sa utak natin o isipin natin na halimbawa, pumunta ka sa isang hotel, katulad nito. Tapos, pagpasok mo sa room mo, nakita mo yung mga bagay, sa isip mo, sasabihin mo, alam mo itong lampshade na to? Bigla na lang yung lumitaw dyan eh. Alam nyo, ang taong mag-iisip ng ganon, siguro may sayad sa utak, nababaliw. Kasi walang taong matino, walang taong nasa tamang pag-iisip na mag-iisip na yung mga bagay na nakikita natin dito sa paligid natin ay walang gumawa. Lahat ng bagay na nakikita natin ngayon, meron pong gumawa niya. At kung meron gumawa sa mga bagay na ito, how much more doon sa mga bagay na nasa labas ng planetang Earth. Doon sa mga bituin, doon sa mga galaxies, doon sa mga planeta, na iba't ibang planeta, na yung iba light years pa ang layo. How much more doon sa mga bagay na yun? Walang gumawa, no? Hindi, maisipin natin walang gumawa doon. Ang sabi ko rito, the Hubble telescope continues to reveal unknown galaxies. Our universe simply excites us.
Pero alam niyo po ba, na bago nagkaroon ng Hubble telescope na yan, o ano may mga discovery nila ngayon, alam niyo, nabanggit na po ni Haring David sa kanyang aklat sa awit itong mga impormasyon na ito. Basahin natin sa aklat po ng awit, kapitulo 8, talatang 3 hanggang 4. Basahin niyo, pakinggan niyo po. Ang sabi rito, pagka binubulay-bulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inaayos, ano ang tao upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Sapagkat ang iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa sa Diyos, at pinaputungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Tingnan nyo. David called the universe as the work of God's fingers. Daliri ng Diyos. Alam ni David, hindi niya ginamit yung probability, Hindi niya sinabi, probably, God created the universe. Hindi sinabi niya ganun. Ang sinabi niya, iyong nilikha ang langit, ang langit ay gawa ng iyong mga kamay, ng iyong mga daliri. Alam niyo, yung isa sa mga scientist na namatay, si Stephen Hawking, yung nakasakay sa chair dahil hindi niya na magalaw yung katawan niya. Kung hindi niyo alam niyo, i-google niyo na lang po. Si Stephen Hawking, isa sa mga famous scientist na talagang hindi naniniwala sa Diyos. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero alam niyo po ba, sa isa niyang lecture na may title po na The Beginning of Time, meron siya doon na nabanggit na sabi niya, the view of most astronomers today is this: the universe has not existed forever. Rather, the universe and time itself had a beginning in the Big Bang about 15 billion years ago. So, in other words, mga kapatid, even Stephen Hawking, hindi siya naniniwalang ang universe walang beginning. Walang beginning. Hindi siya naniniwalang ganun. Naniniwala siya na may beginning ang universe. Naniniwala siya merong pinagmulan ang universe. Yun nga lang, doon sa theory niya ng Big Bang, doon lang siya nagkamali. Kaya akala niya kasi nagsimula ang universe dahil sa Big Bang about 15 billion years ago. Doon lang siya nagkamali. Kasi kung Biblia ang pag-uusapan, ang katotohanan ng Diyos, nagsimula ang universe sa pamamagitan ng gawa ng Diyos. Sa mga daliri niya, ginawa niya. Kaya doon pa lang, naniniwala tayo na meron talagang nag-e-exist na creator na nag-create ng lahat ng bagay. Kaya, tandaan po natin to is doon sa sinabi ng isang Amerikanong astronomer na pangalan ay si Carl Sagan. Ang sabi niya, the absence of evidence is not an evidence of absence. Ulitin ko po, ang sabi ni Carl Sagan, the absence of evidence is not an evidence of absence. Ang kawalan ng ebidensya ay hindi ebidensya ng kawalan. Katulad nga yung sinasabi ko, yung hangin, hindi naman natin nakikita.
Pero hindi ibig sabihin, hindi nag-i-exist yung hangin. Kasi dahil hindi lang natin nakikita. Balikan natin doon sa talata na binanggit natin kanina, doon sa Isaiah chapter 55, verse 6. Hanggang 9. Gusto ko lang doon basahin yung unang mga talata. Ang sabi niya doon, "Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts." Doon pa lang makikita natin mga kapatid, why God wants us to seek Him. Bakit gusto ng Diyos na hanapin natin siya kung hindi naman pala siya nag-exist? Yun na lang isipin natin, common sense. Bakit gusto ng Diyos na hanapin natin siya kung hindi naman pala siya nag-exist? At bakit tayo nagkaroon ng isip? Kahit nga bata tanungin natin ang bata, where is saan ang Diyos? Tuturo niya sa langit. Even children, alam nila kung saan ang Diyos. Ay hindi naman sila nag-aral ng seminary. Hindi naman sila tinuruan ng kung sino mang theologian. Pero alam nila. Kasi hindi pwedeng magkaroon tayo ng pag-iisip na ganun kung walang naglagay sa isip natin. Katulad ng mga bad spirit. Ay hindi naman natin iisipin na may mga bad spirit kung wala talagang bad spirit. Ganon din ang Diyos. Kaya tayo nagkakaroon ng may Diyos. Kaya nga ang dami-daming relihiyon sa mundo Meron silang iba't ibang version ng Diyos. Katulad ng Hindu, ng Buddhist, 'di ba? Ng mga mga Islam, 'di ba? Yung mga Muslim. Meron silang iba't ibang version ng Diyos. Meron silang iba't ibang paniniwala sa Diyos. Pero ang point natin dito, nagkaroon sila ng idea na ganun. Hindi dahil sa dahil lang trip ko lang mag-isip na may Diyos. Hindi ganun. Merong nagpaisip sa atin nun. Merong naglagay sa utak natin nun. Na merong Diyos. At sinong naglagay sa atin sa utak natin nun? Walang iba kundi yung Diyos. Kaya nga sabi sa Psalms chapter 14 verse 1, "The fool says in his heart, there is no God." Sabi daw ng mangmang, ang sabi ng mangmang sa kanyang puso, walang Diyos. Kaya yung mga ateista nagpapakamangmang sila sa puso nila. Dahil sinasabi nila walang Diyos, bagamat merong Diyos. Pero, dahil limited yung ating utak, hindi natin kayang intindihin ng buong buo yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. Yung kanyang yung buong karakter niya bilang Diyos. Hindi pa natin yun kayang maunawaan sa ngayon. Kaya ang Diyos, nagpapasalamat ako na yung Diyos, He is beyond our limit. Kasi kung under siya or nasa level siya ng limit natin, hindi pwedeng, hindi siya pwedeng maging Diyos. Kaya nga yung Diyos na sinasabi natin, yung Diyos na sinasamba natin, above all else na sabi natin, Lord of Lords, di ba? King of Kings. Kung yung pagka-Panginoon niya, pareho lang naman pala ng, halimbawa, pagka-Panginoon ni Kibuloy, bakit pa natin siya hahanapin? Bakit pa tayo mag-aaksaya ng panahon? Pero hindi, He is beyond our limit. At salamat sa Panginoon dahil siya ay beyond sa lahat ng bagay. Jeremiah chapter 29 verse 13, ang sabi niya, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart."
makikita mo, matatagpuan mo ko at makikita mo ko kung ikaw ay, kung hahanapin mo ko ng buong puso mo, ang sabi ng Panginoon. Kaya, doon sa mga mangmang, doon sa mga tao na sinasabi nila walang Diyos, kasi hindi nila hinahanap ang Diyos ng buong puso nila eh. Pero kung tayo, hahanapin natin ang Diyos ng buong puso, ng seryosong paghanap, makahanap natin ang Panginoon. Dahil ang sabi sa aklat ni Isaiah, doon sa binasa natin kanina, ano sabi doon? Seek the Lord while He may be found, call upon Him while He is near. Kaya, pangalawang reality check, kanina yung reality check, yung 100% pwede tayong mamatay. 100% chance. Pangalawang reality check, God is not an idea. Hindi siya isang idea lang that created by human mind. Instead, we have knowledge that there is God because He actually exists in spirit and in truth. And Jesus Christ, the Son of God, went down from heaven to testify about all these things so we can understand the mystery of God. Alam niyo, noong unang panahon, hindi pa bumababa si Kristo, kadaming reliyon. Alam niyo, mas marami pang reliyon na nauna sa Kristyanismo. Alam po natin yan, di ba? Doon nga sa pinag-aaralan ko ngayon sa college, ang sabi nila, ang Hinduism daw, isa sa pinaka matagal na relihiyon sa mundo. Excuse me. Pero, tandaan natin, hindi naman sa patagalan nakukuha yung truth eh. Kung sasabihin natin, kasi yung Hindu yan ang pinakamatanda, ibig sabihin yan yung pinakatotoo. Hindi po yun. Bakit pa bumaba si Christ sa lupa para i-testify, para explain yung salvation, yung patungkol sa kanyang ama, kung tama pala yung mga nauna pang mga relihiyon. Diba? Yun yung isipin natin. Ngayon, kanina, pinag-usapan natin yung possibility of God, yung God's existence. Ngayon, pag-uusapan naman natin, at dito na tayo magtatapos, yung possibility of God's truth. Kanina, God's existence, ngayon yung God's truth. Sabi ko rito, Christian faith is based in the Bible or the Word of God, which is supported by numerous evidences and certain known facts, yung mga bagay na merong mga factualidad, yung mga may mga ebidensya talaga na matitindi. We believe that the Bible is God's absolute truth. Sabi yan sa Psalms chapter 19 verse 7, tingnan natin. Sabi rito, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Tingnan nyo. Kaya ang Biblia, absolute truth po yan. Pag sinabing absolute, walang halong iba, walang halong kasinungalingan, walang halong corruption. Absolute truth. At ito po, maaasahan natin sa salita ng Panginoon. Kaya itong Bible na ginagamit natin, walang contradiction to sa isa't isa eh. Hindi katulad ng ibang mga sacred books ng mga ibang reliyon. Meron silang mga kung ano-anong mga contradiction na makikita sa kanilang mga aklat. Kasi mga gawa lang ng tao, gawa lang ng utak ng tao. Hindi katulad ito, ipinasulat ng Diyos sa tao at preserve para hanggang sa panahon natin ngayon ay mabasa natin at maunawaan natin.
Bible is historically, scientifically, and theologically correct. Ang ibang mga aklat, yung iba, halimbawa yung aklat ng Mormon, yung tablet na ginawa ni Moroni daw, sabi ni Joseph Smith, ni Angel Moroni, pinasulat ni Angel Moroni kay Joseph Smith doon sa mga lapidang ginto. Ayon sa history, walang incorrect hindi totoo, walang connection sa history. Kaya kung babasahin nyo yun, yung aklat na yun, walang connection, walang kinalaman sa world history. Pero ang Biblia, napakaraming bagay na natagpuan ng mga scientists, archaeologists, ng mga matatalinong tao na meron talagang katotohanan pagdating sa history, sa scientifically connections. Halimbawa, bigyan ko kayo ng 3 halimbawa. Number 1, yung evidence for global flood, yung baha, na kung saan ito yung nangyari noong panahon ni Noah. Ang sabi, many geologists and archaeologists have come to believe that there was a great flood happened 1,000 years ago, which resulted to continents divisions and the landscape deformation. Maraming naniniwala, mga kapatid, na may nangyari talagang malaking baha. Hindi lang to basta-basta na baha, napakalaki at global, ibig sabihin buong mundo, na binaha ang buong mundo. Na kung saan ito nga yung naging rason ng pagkakahati-hati ng mga kontinente ng lupa. Tingnan nyo yan. Ano pa? Yung countless star. Yung mga bituin na hindi mabilang. Kahit si Hubble, yung Hubble telescope na yun na ginagamit natin ngayon, hindi niya kayang ibilangin ng bituin. Sa Bible sinabi na yun Sa Bible sinabi na yun, hindi mabibilang ng bituin Pero ang Diyos, alam niya ang bilang ng bituin. Alam niya nga yung pangalan ng mga bituin Pero tayo, wala tayong alam. Hindi natin alam kung gaano karaming bituin sa langit. Hindi ba yan scientifically correct? Na walang makakabilang sa bituin? Ano pa? Ito yung last. Ewan ko na pakinggan nyo na po ito. Yung tinatawag na Moabite Stone. Na kung saan itong Moabite Stone na ito ay galing sa panahon ng mga hari sa Israel. Connection between the king of Moab, yung Moab kasi, yung yan ngayon sa bandang Jordan yan. Jordan country. Ito sa east side ng Israel sa panahon natin ngayon. Yung Moabite stone na yan ay sinulat ni King Mesha na king ng Moab. Mayroong pinatungkulan kay King Omri at kay King Ahab, si Ahab, na hari sa Israel, na mababasa natin sa Ikalawang Hari, chapter 3, at doon sa Unang Hari, chapter 16. Basahin nyo na lang, mahaba po yan Pero nakita natin doon, napakalaga po ito na connection, kasi marami nagsasabi, hindi naman totoo yan. Yung Bible na yan, hindi naman totoo. Pero makikita natin na ang daming mga connection sa history, sa archaeology, sa geology, na talagang nagpapatunay na tunay ang Biblia sa mga ganong mga cases. Kaya totoo yung sinabi ni Christ na ang totoo hindi talaga may tatago yan Basahin natin Luke chapter 8 verse 17.
Luke chapter 8 verse 17. Sabi rito, sapagkat walang bagay na natatago na di mahayag o walang lihim na di makikilala at mapapasaliwanag. Tingnan nyo. Bagamat merong mga bagay na inilihim sa atin ng Panginoon, hanggang sa panahon natin ngayon, inililihim niya. Kasi, meron siyang sariling kapamahalaan doon eh. Basahin natin, tulad ng sa John chapter 21, verse 25. John chapter 21, verse 25. Ang sabi rito, at mayroon din iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa ay inaakala ko na kahit sa sanlibutan na hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Tingnan nyo. Kaya may mga bagay na hindi talaga pwedeng natin malaman. Limited tayo sa mga bagay na yun. Pero okay lang yun. Wala namang problema doon. Ano pa? Doon sa Revelation chapter 10 verse 4. Basahin natin. Ang sabi ng Panginoon kay Juan na sumulat ng Revelation, ang sabi rito, at pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Tingnan nyo. May mga bagay na hindi pwedeng malaman muna natin ngayon sa panahon natin ngayon. Kaya huwag tayong malungkot sa mga bagay na kasi yun ay mga bagay na may limit ang Panginoon upang matupad niya yung gusto niyang gawin ayon sa kanyang kalooban. Ayan. So, mga kapatid, nakita natin doon na itong mga bagay na ito ay talagang maasahan natin at hindi lang ayon sa mga probability ng buhay. Medyo humaba na po yung aking message pero marami pa sana akong sasabihin pero i-share ko na lang po to siguro sa church yung aking slide para mas magkaroon tayo ng kaalaman patungkol dito kasi kulang na po yung oras natin. Ayaw ko naman po na sobrang humaba para hindi tayo ma-board o kung ano man mawala tayo sa focus. Ang bilang konklusyon po na gusto ko pong ibigay o iwanan sa atin, acknowledge that God exists through our faith and acknowledge and accept that the Bible is our roadmap to everlasting life. Ayan. Kaya mga kapatid, kung tayo hanggang sa ngayon hindi tayo nagdadalawang isip tayo sa mga bagay patungkol sa Panginoon at sa kanyang salita, sana ito pong mensaheng ito ay magpatibay sa atin na huwag tayong mawalan ng pag-asa na mabago yung ating pananampalataya na sasabihin natin sa sarili natin na hindi totoo ang Diyos, hindi tama ang Biblia. Huwag po nating isipin yun. Bagamat higit pa ito sa ating limit, itong mga bagay, mga kaalaman patungkol sa Diyos. Subalit naniniwala tayo through faith, ipapaalam sa atin, ipaparamdam sa atin ng Panginoon yung kanyang presensya. At salamat sa Panginoon dahil siya po ay tunay at totoo at siya po ay patuloy na gumagawa sa buhay natin. Muli, isang mapagpalang oras po sa ating lahat. Salamat po sa pakikinig at sa kung lulubin ng Panginoon sa susunod po na Sunday ay magkakasama-sama na po tayo dyan sa San Diego sa awa po ng Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. God bless po.